Bilang pangsampu at pinakabata sa magkakapatid na Jackson, ay naranasan din ni Janet Jackson na mamuhay sa isang pamilyang tila ba ang nakukuhang pagmamahal mula sa magulang ay nakabase sa kanilang performance, success at pag-abot sa halos imposibleng standard ng mga ito. Nanirahan siya sa tahanang punong-puno ng ambisyon, pang-aabuso at nakakasakal na napakataas na ekspektasyon. Yung tipong halos hindi na sila pinalaki o itinuring ng magulang bilang mga anak, kundi bilang mga produkto o negosyo. Kaya kapalit ng matinding kasikatan ay ang pagkawala o pagnakaw sa kanila ng kanilang kabataan. Hindi nila dinanas na maging normal na mga bata. Ganun pa man ay hindi naman maitatangging naabot nila ang rurok ng tagumpay dahil sa pagmamalupit na yon ng kanilang ama. Ang pinagkaiba lang ni Janet Jackson sa mga kapatid ay hindi siya nagpasakal. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na iukit ang sariling pangalan sa kasaysayan ng musika sa pamamagitan ng pagrerebelde sa napakahigpit na ama. Dumaan man sa matinding depresyon, ilang ulit na diborsyo at ilang mabibigat na problema ay nagawa nitong umakyat sa tuktok ng katanyagan. Nagkaroon ito ng pagkakataong lumibel sa kasikatang tinatamasa noon ng kanyang kapatid na si Michael Jackson. Sobrang timeless ng kanyang mga kantang Let's Wait a While, Together Again, All for You, Again, Every Time, at napakarami pang iba. Marami din itong mga nakakaindak na musika. Nakakikitaan ng similarity sa tugtugan ng kapatid na si Michael Jackson. Isama pa ang halos parehas nilang estilo ng pagsayaw at karisma tuwing nagpe-perform. Pero syempre, siguro naman ay hindi na sikreto ang kanyang naging pagbagsak. Pagbagsak na bunga lang ng isang hindi inaasahang pagkakamali sa ibabaw ng isang napakalaking stage. Insidenteng sumira sa imaheng dekada niya ding inalagaan at naging dahilan ng pagtalikod sa kanya ng maraming tagahanga at malalaking kumpanya sa industriya ng musika. Kaya halika at samahan mo ako at ating pag-usapan ang napakakulay na buhay at karera ng isang Janet Jackson. Welcome to another village. Si Janet Damita Jo Jackson o mas kilala bilang Janet Jackson ay ipinanganak sa Gary, Indiana noong May 16, 1966. Parehas na taon yon ng pagsisimula ng mga nakatatanda niyang mga kapatid bilang mga music artist. Kaya habang nagkakaisip ang batang si Janet Jackson ay siya ang nakakakita ng mapait na katotohanan sa likod ng kasikatan nakukuha ng mga kapatid. Nakita niya kung gaano kinokontrol ng kanilang ama ang kanyang mga kapatid at kung paanong palihim na nagdudusa ang kanilang ina tuwing lumalapat sa balat ng mga anak nito ang sinturo ng asawa. Tuwing nagkakamali ang mga ito sa isinasagawa nilang rehearsals. Sa murang edad na yon ni Janet Jackson ay hindi na iwasang magkaroon ito ng trauma sa mga pang-aabuso na nasasaksihan nito. Natutunan nito maging invisible para lang makasurvive. Sobrang takot itong nagtatago habang pinapanood ang masaklap na dinadanas ng kanyang mga kapatid. Kaya naman sa mga panahon na yon ay hindi niya talaga hinangad na sundan ang yapak ng mga ito sa pagpasok sa music industry. Mas nanaisin pa nito maging horse racing jockey o kaya ay isang abogado o isang artista. Sa edad na 4 na taong gulang ay nasaksihan ni Janet Jackson ang unti-unting pag-ugong ng pangalang Jackson 5. Kaya hindi rin maitatago noon ang palihim niyang paghanga sa mga kapatid. At kahit nga seryoso siya sa kagustuhang tumahak ng ibang landas, hindi naman niya mapigilan ang kusang paglabas ng likas niyang talento bilang music artist. 1975, 9 na taong gulang noon si Janet noong hindi niya sinasadyang malaman ng ama ang kanyang kakayahan. Sobrang sikat na kasi noon ang Jackson 5 kaya halos mag-isa na lang lagi si Janet. Umuwi man ang mga ito sa bahay ay papasok na lang ang mga ito sa kwarto para magpahinga. Kaya isang araw sa sobrang boring ng batang si Janet ay palihim itong pumasok sa recording studio ng kanilang bahay. Doon na inirecord niya ang kanyang sariling likhang tunog na tinawag niyang fantasy. Ang nakakahanga pa ay nilagyan niya ito ng vocals maging ng background vocals. Nakabuo ito ng isang kanta ng parang naglalaro lang. Nung matapos ay basta na lang itong umalis ng dahil sa pagod. At nung balikan niya ang kanyang ginawa ay nakita nitong pinapakinggan na yun ni Michael
Jackson at ng kanyang ama. Nabuo ang pasya nito na isunod sa yapak ng iba niyang mga anak si Janet. Pero dahil na nga rin siguro sa matinding schedules ng tours at mga projects ng Jackson 5, halos hindi na yun mapagtuunan ng pansin ng kanyang ama. Lalo na at nagkaroon pa nga ang magkakapatid ng sarili nilang variety show na The Jacksons. Naging daan yun para ma-discover si Janet Jackson at nabigyan nga ito ng role sa sitcom na Good Times. Sinundan yun ng A New Kind of Family at Different Strokes. Kaya masasabi natin na sa pagiging artista talaga nagsimula si Janet. 15 taong gulang na ito noong pilitin ng ama na maging music artist. Pinapirma niya ito ng kontrata sa A&M Records at noong September 21, 1982 ay na-release nga ang debut at self-titled album nitong Janet Jackson na bumenta lang ng 300,000 kopya sa buong mundo. Sinundan niya yon ng album na Dream Street noong September 3, 1984 pero nanatili namang mailap ang swerte. Sobrang baba pa rin ang benta at walang pumapasok na kahit anong kanta sa mga music charts. Ang totoo mga idol ay ginawa lang ni Janet noon ang mga albums na yon dahil sa pamimilit ng ama. Nakita nito ang sarili na nakukulong na din sa mahigpit na pamamalakad nito. Ramdam na ramdam ni Janet Jackson noon ang pressure nang dahil sa mataas na ekspektasyon sa kanya. Pero hindi nga katulad ng mga kapatid, hindi nga ito nagpasakop sa kagustuhan ng ama. Nagdesisyon si Janet na humiwalay sa galamay nito. Pinilit niya ring makawala sa anino ng kasikatan ng mga kapatid. Nagrebelde ito sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon kay James DeBarge na sobrang tinutulan ng pamilyang Jackson. Kilala kasi si James sa pagiging immature at matinding pag-abuso nito sa ipinagbabawal na gamot. Nagpakasal ang mga ito noong 1984 pero nakipaghiwalay din si Janet sa sumunod na taon. Nagdesisyon itong bumalik sa musika pero sa pilitan nitong tinanggal ang kanyang ama bilang kanyang manager. Kinuha nitong kapalit si John McLean at nakipag-team up din siya sa mga producers na sina Jimmy Jam at Terry Lewis na nakatulong niya sa pagbuo ng pangatlong album na Control noong February 4, 1986. Kabilang dito ang mga singles na What Have You Done For Me Lately, Nasty, When I Think of You, Control at Let's Wait a While. Pumalo na ito sa number 1 ng US Billboard 200 at ito na din ang nagbigay sa kanya ng international success na certified itong 6 times platinum ng Recording Industry Association of America at bumenta ng mahigit sa 10 milyong kopya sa buong mundo. Sinundan niya ito ng sobrang successful din na album na Rhythm Nation 1814 noong September 19, 1989 na naglalaman ng mga singles na Miss You So Much, Rhythm Nation, Escapade, Alright, Come Back to Me, Black Cat, Love Will Never Do Without You at State of the World. Muli itong naghari sa top spot ng Billboard 200 na certified na 7 times platinum at nagawa pang bumenta ng mahigit sa 13 milyong kopya sa buong mundo. Itinuring ito mga idol bilang pinakaunang album sa kasaysayan na nagkaroon ng mga number 1 hit sa 3 magkakahiwalay na taon at nag-iisa itong album na nagkaroon ng 7 singles na pumasok sa top 5 ng Billboard 100. Humakot ito ng Billboard Music Awards at isang Grammy. Ang Rhythm Nation World Tour na kanyang isinagawa bilang bahagi ng pagsuporta sa album ay itinuring na most successful debut tour sa kasaysayan ng musika at hinawakan din ito ang record ng pinakamabilis na sold out na ticket sa isinagawa nitong pagtatanghal sa Tokyo Dome. Ang maganda dito kay Janet Jackson mga idol, hindi nito kinakalimutang magbalik sa mga tao. Naging bahagi ito ng iba't ibang mga charity at naglungsad din ito ng kanyang Rhythm Nation Scholarship na naging kaagapay ng napakaraming kabataan. Sa sobrang tindi nga ng kasikatan at pagkilala nga sa pagiging philanthropist nito ay agad siyang binigyan ng star sa Hollywood Walk of Fame at nagawa niyang maihanay ang kanyang pangalan sa mga sobrang sikat noon na mga music artist tulad ni Madonna, Tina Turner at syempre ng kanyang kuyang si Michael Jackson. Pagpasok naman ng 1991 ay muli siya nagpakasal sa dancer, songwriter at direktor na si Rene Elizondo Jr. at nasundan na din niyo ng pagtatapos ng kanyang kontrata sa A&M
H&M Records na dahil nga nasapik pa noon si Janet Jackson ng kanyang sobrang kasikatan ay naging usap-usapan nga ang multi-million-dollar deal niyang nakuha sa paglipat sa Virgin Records. Binigyan siya ng mga ito ng tumataginting na $50 million. Kaya itinuring nga si Janet Jackson noon bilang highest paid recording artist. Yan na din ang naging dahilan kaya itinuturing siya ng marami bilang Queen of Pop, lalo na at hindi naman nga nagpapakita ng pagbaba ang kasikatan nito. Katunayan, noong May 18, 1993 sa kanyang album na Janet ay muli siyang gumawa ng record bilang pinakaunang female artist na nag-debut ang album sa number 1 ng Billboard 200. Kabilang dito ang mga kantang That's the Way Love Goes, If, Again, Because of Love, Anytime, Anyplace, You Want This, What'll I Do, at Whoops Now. Muli itong na-certified bilang 7 times platinum at nagawang bumenta ng mahigit sa 14 na milyong kopya sa buong mundo. Dito na siya inalok mga idol ng multi-million-dollar deal ng kumpanyang Coca-Cola. Pero hindi ito natuloy mga idol. Mas pinili kasi ni Janet Jackson noon na suportahan ang kanyang kapatid na si Michael Jackson na sa panahong yon ay humaharap sa patong-patong na kaso ng child abuse. Naging dahilan yon ng pagkansila ng Coca-Cola sa kontrata. Pero naging simula naman yon ng pagsasama ni Janet Jackson at Michael Jackson sa ilang mga projects, lalo na sa kantang Scream. Na ang music video nito ay nakakuha ng Guinness World Record bilang pinakamahal na music video sa kasaysayan. Noong 1996 ay muling kinuha ni Janet Jackson kina Madonna at Michael Jackson ang record na highest paid recording artist dahil inarenew ng Virgin Records ang kanyang kontrata sa halagang $80 milyong. Pero ika nga mga idol ay hindi talaga araw-araw ay Pasko. Ang lahat ng yaman, tagumpay at kasikatang tinatamasa noon ni Janet Jackson ay naging palamuti lamang sa mata ng publiko dahil sa likod ng lahat ng mga yon ay ang pagtindi ng kanyang depresyon dahil sa problema sa asawa, pressure ng sobrang kasikatan at hindi mabura-burang trauma ng kanyang kabataan. Naapektuhan nito ang tema ng kanyang mga kanta at maging kanyang sariling imahe sa pang-anim na album na The Velvet Rope noong October 7, 1997. Pero nanatili pa rin naman ito sa tuktok ng Billboard 200. Na-certified itong 3 times platinum at bumenta ng 8 milyong kopya sa buong mundo. Sa mga sumunod na taon ay nag-focus lang si Janet Jackson sa mga tours at iba't ibang mga projects tulad ng pagganap nito sa pelikulang Nutty Professor 2 na tumakal ng $170 million sa takilya. Pero noong taon ng 2000 ay muli na namang nauwi sa diborsyo ang kasal ni Janet Jackson sa kanyang pangalawang asawang si Rene na muli ay naging inspirasyon ng mga kanta niya sa album na All For You noong April 16, 2001. Tungkol sa romance ang mga kanta dito, pangluloko o pagtataksil, pero hindi naman naging malungkot ang tema ng musika. Katunayan ay ibinalik niya dito ang tugtugang dance pop, disco at R&B. Muli itong nag-number 1 sa Billboard 200 at na-certified na double platinum na muli ay ipinakita ni Janet Jackson na kaya niya pa rin makapagsabayan sa bagong era ng music industry noon. Isa pa rin siya sa mga itinuturing na pinakamalaking pangalan. Katunayan ay siya pa nga ang napili ng National Football League noong 2004 bilang main performer sa kanilang prestigyosong Super Bowl 38 halftime show. Isang karangalan na pinapangarap lang ng napakaraming mga music artist. Ganun pa man sa hindi inaasahan, sa halip na karangalan ay pagkasira ng imahe at pangalan ang kanyang tinamasa dito noong aksidenteng mabuklat ni Justin Timberlake ang mahiwagang bato sa likod ng mga tala ni Darna na tumambad at nakita ng live ng may 140 million na viewers. What people don't understand is he was to take and rip the piece off that he did. The leather piece. Right, but more came off than what was supposed to. So he was supposed to pull that off, and we just see the red Yes. there, and he ripped the whole thing. So Yes. he had you practiced or whatever before. Ang Yes, masakla pa we nito mga idol ay walang sumisi kay Justin Timberlake. Lahat ng panglalait at galit ay ibinagsak kay Janet Jackson. It was sort of unfair if you look, if you consider it 50-50. I mean, I probably got 10% of the blame, and that, I think that says something about society. You know, I think that America's harsher on women, and I think that America's, you know,
unfairly harsh on ethics. Kaya ramdam na ramdam dito ang epekto nito sa kanyang imahe at karera. Sobrang dami nang nag-atras ng suporta sa Moog kanya. has ordered Viacom properties, meaning VH1 and MTV, and all Viacom-owned radio stations, that's a lot, to stop playing Jackson songs. Kahit nga and mga music idol yung videos. Mickey Mouse na may suot ng Redeem Nation sa Disney World Theme Park bilang tribute sa kanya ay bigla na lang ding inalis. Kaya muli ay tumindi na naman ang kanyang depresyon na naging dahilan ng pagkansilan niya sa ilan niyang mga projects. Ang masakit pa, kahit inaasahang mas malakas sa sinundang album, ang pangwalong Damita Joe noong March 22, 2004 ay nahila din ito pababa dahil sa epekto ng insidente. Dahil kahit pumalo pa rin ito sa number 2 ng Billboard, ay nagawa na lang nitong bumenta ng 1 milyong kopya. Maraming kritiko ang nag-focus sa insidente ng Super Bowl kaysa sa mga kanta sa album. At para lagyan pa ng asin ang sugat, ay tumanggi na din ang mga radio stations na patugtugin ang kanyang mga kanta. Binoykot na din siya ng MTV at maraming music platforms. Pinilit siyang isalba ng mga organisasyong Human Rights Campaign at AIDS Project Los Angeles dahil sa walang sawa nitong pagtulong at pagkakawang gawa, pero hindi na ito napansin dahil sa mas maingay nga ang kontrobersya. Nag-focus ang media sa pagpapabagsak ng kanyang karera. Katunayan ay naitala pa ng Guinness World Records ang pangalan ni Janet Jackson bilang most searched sa internet history. Nakapag-release pa siya mga idol ng 3 pang mga albums. Ang 20YO noong September 22, 2006 na pumalo sa number 2 at naging pinakahuli niyang album sa Virgin Records. Ang Discipline noong February 25, 2008 at Unbreakable noong October 2, 2015 na kahit parehas pumalo sa number 1 ng Billboard 200 hindi naman na ito bumenta pa ng malaki. Sa kasalukuyan ay aktibo pa rin sa ngayon ang 59 years old nang si Janet Jackson. Bumenta siya mga idol ng mahigit sa 100 milyong record sa buong mundo at nagawa nitong humakot ng 11 American Music Awards, 5 Grammy Awards, 10 MTV Video Music Awards at 11 Billboard Music Awards. Sa mundo naman ng pelikula ay nagkaroon naman ito ng Academy Award at Golden Globe Award at hindi rin mawawala ang pagkilala sa kanya ng malalaking organisasyon sa kanyang mga charities at humanitarian efforts tulad ng Commitment to Life Award ng APLA, Award of Courage ng AMFAR at Vanguard Award ng GLAAD. May hawak din itong 8 Guinness World Records at na-inducted ito sa Rock and Roll Hall of Fame noong 2019. Ang nangyari kay Janet Jackson mga idol ay katunayan lamang na kahit gumawa ka ng 1 milyong kabutihan sa panahon natin ngayon, isang mali mo lang, posibleng ikaw na ang ituring ng mga taong makikitid ang utak na pinakamasamang tao sa buong mundo. Pero ang hahangaan mo dito kay Janet Jackson ay sa likod nga ng lahat ng panghuhusga, panglalait at gawing katawa-tawa, hindi naman ito tumigil sa paggawa ng mabuti. Patuloy ito nag-aabot ng tulong sa mga taong nangangailangan. Patuloy niyang ipinapakita na hindi sapat na dahilan ang kabiguan para tumigil na gawin pa rin ang tama. Husgahan at tawanan man siya ng iba, hindi na mabubura pa ang kanyang pangalan at impluensya sa puso ng mga taong kanyang natulungan at mga humahanga, lalong-lalo na sa mundo ng musika. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Paki-like na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.